Ito na yung ospital ng Iglesia ng Diyos. Ito yung La Verdad School. Ito yung dating nagpunta ako dito. Nakaraang pesta ng Diyos to kahapon. Ito yung sinelebrate niya. So yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Biyahero TV. And for today's vlog, I just want to show to you na today is nag-full charge tayo dahil meron tayong lakad bukas. Ayan, kakatapos na natin yung full charge guys. Meron tayong special pasalamat tomorrow. That will be Friday, Saturday, and Sunday. Pero 2 days lang tayo doon. So might be Sunday, babalik tayo ng Laguna, or I don't know, maybe we're gonna continue sa pagpapasalamat. Baka doon na lang sa Manila. Titignan pa natin. So, yun ang vlog natin. May vlog natin for tomorrow. Is yun nga, we're gonna go to Pampanga, Palit. And then, yan, nakatatapos na natin mag-charge. So, nag-charge tayo ngayon kasi kanina, umalis tayo, nagpunta tayong Batangas. Nagkaroon ng little emergency kay Mami. So, umayuda tayo doon. And unluckily, hindi siya na-charge. Ang state of charge niya kanina was, I think, 70, coming to 69. So, okay naman, nakabiyahe naman tayo ng hindi gumamit ng HEB. Pero, dahil nga sa nagpagas ako, and para naman magalaw yung HEB natin, kasi hindi nagagalaw yung HEB engine natin, so nag-HEB tayo kanina. So, nag-gas natin sa HEB is almost 14%. Nagpagas ako ng top up ako ng 2K, na umabot siya ng almost 86%. Then, nakabalik tayo ulit dito sa Laguna. Ang nagastos lang natin for the fuel percentage is 14% lang guys. So, sobrang baba. So, ito yung charge natin today, 100. So, naging na siya 74% coming from 86. So, almost 12% din ang nagastos natin. Something like that. 12-14%. So, ito yung gastos natin. Then, yun nga, tomorrow, biyahe tayo. Manila, Apalit. Then, pabalik, Apalit, Manila, Laguna. Siyempre, yun yung vlog natin for our Seal 5 Premium na gagawin natin. And then, bukas na natin tutuloy yung vlog natin guys. So, magpapahinga na tayo because it's almost 2 o'clock na dito sa atin ng madaling araw. And it is Friday. It will be happening later ang first day ng pagpapasalamat natin sa Diyos for our religion dito sa MCGI. So, good night na guys. Dito sleep na. See you tomorrow. Peace. So, niready na rin natin yung mga kailangan natin dalhin bukas. Mga damit natin. And then, yung mga kulungan ng ibon. Then, si Mrs. nire-ready niya na yung mga pagkain para bukas. So, dadalhin natin doon sa condo. Pag-i-stay natin sa Pampanga. Yan, lilinisin ko lang yan. Then, okay na yan. Tomorrow, day 2. So, good morning guys. So, palis na tayo. Tayo sa bahay sa Laguna. And we are going to Manila, Palit for our Thanksgiving first day today. So, ito yung mga dala natin gamit. Malulutuin mamaya namin sa bahay. And then tayo sa patos. And syempre, yung dalawang birds natin pagkain nila. And nandito pa yung ibang karne natin dinala. Para mamaya may baon tayo sa pasalamat. So, buksan natin yung sakin natin. We are in 100% for this. Nalagyan natin mga gamit natin and sibat na tayo guys. So, ganito kalaki yung compartment ng ating sasakyan. Ayan o. Malaki pa yan hanggang dulo. So, nalagyan natin yung mga gamit natin guys. And later on, nagdala rin ako sapatos. Para mamaya, pagpunta natin sa Apalit. And dala na rin natin yung mga goggles dito. Kasi minsan may bigla kami nagsuswimming. So, para at least hindi na kami mag-ano ng goggles. Dati kung nakaraan kasi nag-rent pa kami ng goggles. So, sara na natin to guys. So, we are on our way. Late na tayo guys. Almost 11 na. Kasi may tumingin ng sasakyan na yung CDA natin na binibenta na natin guys. Hindi pala bibili ni Kuya. Ang tagal niyan tinignan. Kaya nagtagal ako doon. Dito pa lang tayo sa Golden. Palabas pa lang tayo. Anyway, we are in 98%. 857 kilometers. Wherein this is 74% guys. So, stop over lang tayo ng saglit na saglit sa Manila to pick up si Mama.
And then diretso na tayo ng Apalit. Hopefully dumating tayo dun mga 2 o'clock sa Apalit or 2:30 para naman na makapag-prepare pa kami. After nun, diretso na kami ng ADD Convention Center para makapag-vlog pa tayo doon. Matingnan natin yung mga pinagbago, yung MCGI Hospital. Marami tayong mga titignan doon, guys. Siyempre, yung mga kapatid, makita rin natin si Kuya ng mukhaan at makapakinig ng mabisang aral na pangkaluluwa, guys. Very, very important. So, biyahe muna tayo, guys. So, dito tayo, guys, sa ilalim ng Bikutan exit and medyo matraffic na, guys. Time check is almost 11:47. Almost 40 minutes pa lang naman tayo na biyahe. And pagdating sa Manila, sibat na uli tayo. So, usapang Seal 5 Premium tayo, guys. Mga things na nagustuhan ko dito sa sakyan na to for almost using this car ng 1 buwan at mahigit na sa atin to. So, na-acquired natin to at think May 13. So, almost 1 month mahigit na and okay naman yung sasakyan. Wala naman akong certain issue na naging problema dito. Maliban lang dun sa update na nagkaroon ng konting error dun sa apps, pero all goods lahat, walang problema. Then, parating na rin yung ating PMS because we are almost 2,948. And then, yung sa update kasi na ginawa nila dito, sa cluster dati, nakikita ko pa yung EV, tsaka yung HEV na kilometers na tinakbo. So, ngayon, hindi na. Yung total mileage na lang yung nakikita mo. Kasi pagka in-HEV mo siya, normally, pag pinares mo yung HEV, nalabas yung kung ilan yung EV na tinakbo mo dito sa cluster. So ngayon, wala nang ganun. Kung ilan na lang talaga yung tinakbo mo. Ewan ko, kung meron kayong kung na-encounter nyo, guys, na sa inyo, may ganun pa. Kasi sa akin, wala na yun. So, pa-comment naman, guys. Baka may makapag-advise sa akin kung saan nakikita yun. So yung mga nagustuhan ko dito was, I think number 1 is yung B2L. Napakagaling ng B2L nito, guys. Then also is yung fuel efficiency niya. Siguro yung fuel efficiency niya, yun yung pangalawa dahil sobrang tipid nga nito. Nag-average ako dito ng almost 55 per liter yan, guys. Based on my infotainment energy source na pinanggagalingan natin. Yun yung ating 55.8 liters or 2,950 kilometers na tinakbo natin. Then sa kuryente is 343.9 kilowatts. Average is 21 kilometers per hour. So, ayan yung total. So, dito sa infotainment system, hindi na rin nakikita kung ilan yung tinakbo ng HEV mo. Yung ganun, wala siyang ganun. So, sana maibalik yun para at least mas ma-monitor kung ilan na yung EV at HEV yung tinakbo. Diba? Pero, sobrang tipid nitong sasakyan na to, guys. Sobrang tipid. Then, yung isa pa sa nagustuhan ko dito is yung cabin niya sa loob. Sobrang laki. I mean, bumiyahe kami dati, nakaraan ng Baguio, 5 kami, kasya. Then, yung trunk niya sa likod, ang laki din, guys. Naglagay pa ako ng wheelchair, kasya naman. Malalaki yung kasama ko nung adult. Nung nagbiyahe tayo ng Baguio, kita nyo naman yun. And, what amazed me is yung suspension niya. Talagang hindi ko nararamdaman yung may sakay ka. Parang wala lang. Parang easy kay premium, kay Seal 5 Premium. Then yung mga yung mga material na gamit niya dito sa loob ng cabin was all leather naman. Maganda yung pagkakagawa. Even yung sound system niya was very good. May mga adjustments siya na nung ko lang din nakita dito sa Seal 5. Then yung AC, maganda rin yung AC. Climate control na rin siya.
Tapos yung sa steering wheel niya, meron na rin siyang ICC, Intelligent Cruise Control. Yun, very good din yun. Then yung A dito, sa habang umaandar ka, while you engage the brake, yung full stop, pag lumabas yung green, hindi aandar yung sasakyan. Then pag in-engage muli yung gas, doon na siya tatakbo. Yun yung mga things na very small things pero talagang very effective sa isang klase ng sedan. Hindi pa kasama yung 360 dyan, guys. May 360 pa siya. Napakagaling din yung 360 niya. Talagang solid yung 360 niya. Tapos yung comfort naman, syempre yung suspension nga, then kasama sa comfort is yung infotainment system natin na pwede kang manood ng YouTube kung gusto mo via Gbox. Yun yung ginagamit natin kapag ka nanonood tayo, kapag halimbawa mga long trip, long ride, kagaya today, meron tayong malayong biyahe. Then later on, mag-skyway na rin tayo papuntang north para mas mabilis. So kasama natin syempre yung ating 3 pets. Hopefully, pwede naman sila sa condo. Moving forward tayo sa mga nagustuhan ko dito. Syempre is yung EV niya na 112 range na na-test ko. 111 to 112 na range na na-test ko dito sa 2026 model na sasakyan natin. Pero yung 112 na yun was via eco mode yun. Talagang solid na eco mode. Hindi ako tumatapak doon ng 30 plus kilowatt. Ang tapak ko lang doon is lagi 18 to 19 kilowatts, mga ganun lang. So hindi ako natapak ng sobrang lalagpas sa 30. Kaya talaga siguro na titipid ko yung battery nito. Very effective din yun, especially kapag city driving ka lang. Kasi kapag city driving, hindi na gana yung HEV talaga. Maliban na lang kung halimbawa ay yung makina, maliban na lang kung gagamit ka ng HEV, and then napansin ko gagana lang yung HEV niya kapag sobrang babang-baba na talaga nung SOC mo. For example, naka 25 ka, bumaba siya ng 14% to 15 yun, papaganahin niya na talaga ng kahit nasa city ka, nasa traffic ka, kagana yung HEV mo. Yun yung isa sa nakita ko sa kanya. Then also is yung regenerative braking system nga ni BYD, which is very very efficient din yung regenerative niya. Dahil ang bilis niyang mag-charge, lalos na kapag laging downhill ang takbo, talagang mag-charge siya talaga. So that point is very sobrang efficient lalo nun. Ibig sabihin ko sobrang tipid lalo nun. Ang laki ng matitipid mo nun. So kagaya ngayon, umalis tayo kanina sa bahay ng almost 98. So dito tayo sa Manila, ayan, traffic na. We were in 79. So almost 30% na nagagamit natin. And itong 79 na to, malayo pang mararating nito, guys. Kaya pang umabot ito ng hanggang Apalit. Basta mild lang yung step up mo sa gas. Hindi ka masyadong madiin, hindi ka masyadong mabilis tumakbo. Okay lang yan, aabot yan. Then kusa siyang nag-i-engage ng HEV, guys, kapag talagang bumaba na ng SOC yun. Hindi mo na kailangan pindutin, mag-i-engage siya talaga ng kusa, guys. Ganun ka-active yung DMI ng BYD. So, nandito tayo, guys, sa NLEX Shell. Dito yan sa Shell, syempre, sa NLEX. And pit stop lang tayo dito saglit. Time check is 1:30. So, bumili na tayong pagkain, tanghalian natin. And then, later on, diretso na tayo doon sa condo. Then, Apalit. So, we have 54% of SOC. We are now in HEV mode, guys. Ngayon pa lang natin siya gagamitin from Santa Rosa, Manila to until here sa NLEX sa Shell. So, dito ba tayo mag-i-start? Though meron pa siyang 54%, guys. Siguro kung sasagadin ko to, baka kayang umabot ng hanggang Apalit nito eh. Na ang charge lang natin is, na ang gamit lang natin is full EV. Pero wag natin gawin yun. Lagyan natin siya ng HEV
Para at least yung hanggang doon, magamit natin yung engine ng HEB, guys. So, kakain lang tayo, then diretso na tayo sa condo. Alright, guys? Ito na yung ospital ng iglesia. Iglesia ng Diyos. So, kakaliwa na tayo dito, guys. Pasok tayo dito. Turn left daw. Ayan, CGI Cares. Dito tayo ngayon, guys. Sa La Verdad Christian College. Ito na yung best house of chicken, guys. Ayan, oh. Nandiyan, Sarap dyan. lalaki na. Ito yung La Verdad School. Ito yung dating nagpunta ako dito. Ayan, nakarang pesta ng Diyos to kahapon. Ito yung sinelebrate. Kaya maraming mga banderitas, guys. Dito ako dati kumuha ng paksa. Ayan na, papasok dyan, oh. Yun, dito ata attendance. So, nandito tayo, guys, sa Palit. And, ayan, oh. Punta na tayo sa lokal. Tingnan natin. Came from Santa Rosa, Manila, hanggang dito sa Palit. Dumaan na rin tayo sa condo, nga lang di tayo nakapasok agad dahil may mga requirements silang kailangan. So, dumiretso na tayo dito. Babalik na si Mrs. doon. Check natin, guys. Let's go. So, 2.5 liters lang sa 123.5, 8.6 kilowatts. HEB mode na yan. Let's go, guys. So, dito tayo, guys. Sama na si Mama at si Mrs. Tayo sa Convention Center. Yeah. Napunta lang tayo dito pag kukuha ng paksa eh. So first time lang natin uling pupunta dito. Makadalo pa tayo sa ating pagpapasalamat ng 3 days. Dito na tayo sa loob ng mga tinda. Eh, sarap ng tinda dito. Dito tayo sa loob, guys. Hello! Nagrasyo ako. SPBB, hello po. ADR Rock. Ay, pasok tayo dito, guys. Oh, ang tinda dito. SPBB po. Puro mga kapatid lahat yan, mostly. Yes. Ang ganda dito, guys. No, Mo. Ang ating MCI Chapel. Yay! Maganda. Grabe. Salamat po sa Diyos. Nakarating kami dito. Hindi na tayo sa loob, guys. So, hindi tayo sa loob niya. Napasok yung camera natin. Bawal. Eto na, SPBB. Salamat po sa Diyos. Talagang napakabuti ng Panginoon. Po sa Pero Diyos. bibigyan So, hindi pwede mag-video sa loob. Kaya dito na tayo nag-video sa labas, guys. Iuwi na ni Miss yung camera natin. Yung mga pagkain dito. Meal station. Maraming tinda dito. Maraming tinda dito. MCGR shines. Yeah. Yeah, shines. So dito tayo, kasi dito yung sakyan eh. So uwi na si Mrs. Iwan na lang kami ni Mama. Almost starting na. Yung circle of ano po na kung tawag dito, guys eh. Ay, bunga. Ay, good yan. No. Yan, ito yung ginawang ilaw sa mga hintil si Apostol na Bernabe, sa mga hintil si Epapras, sama ni Pablo pagbilanggo kay Cristo, si Sopatro. Ito yung mga apostol na manggagawa ni Pablo, propeta ng iglesia, pati ni Herodes, si Manain. Dito sa loob
lang ang dating Daan Convention Center, guys. Ang sign logo ng pag-ibig. Love. Pag-ibig. Yay! Yes, ng Diyos, kahabang ginanap, guys. Brethren Day. So, natin na muna natin si Mrs. Tayo ay babalik ulit. Ayan, narating na yung mga kapatid. Day 1, day. So, balik na tayo doon sa parking. Let's go. Mga kapatid, araw ako ng pagsasaya, kaya dapat tayo magsaya at magkaingan! So, break time, guys. Tayo sa labas. Tapos natin kumain. Sama natin si Mama. Dalawa na lang kami. Hindi na namin kasama si Mrs. Ayan ang mga tindahan dito. Ayan, nandito lahat ng mga kapatid. Kumakain lang. Ayan. Mamaya balik na rin tayo. Time check is already almost 7:30. In CGI Chapel. ng ating panibagong session ng ating mass indoctrination is coming June 29. This coming Monday na po yan, 7 p.m. Philippine Standard Time. At sa inyo lahat mga kapatid, welcome dito sa mga narito ngayon na huwag tayong magpadaya sa kaaway. Huwag natin pabayaan malamangan tayo ng kaaway na yung ating mga puso ay patigasin natin sa kamalian, patigasin natin sa kasalanan, na lalo nating ilulong at ilagak ang ating puso sa paggawa ng masama. Kung hindi, laging sa dulo, dapat ang isinisigaw ng anak ng Diyos, Ama, Ama, maawa ka sa ilupa. So, natapos na yung day 1 natin, guys. Ako si Mama. Pauwi na tayo na si Mrs. Ano malagdak? Oh. Ay, stress ako kanina. So, dito na tayo, guys, sa Azure. Ayan, dito tayo ngayon muna mag-i-stay. After we did day 1 of the pasalamat. So, dito na tayo, guys. Packet na tayo. Ayan yung lounge. Up na. Sleeping time na. Time check is already almost 2 o'clock na pala, ma. No? Galas to snow. 1:30, 1:20. Kala ko. Piwit. Kala ko. Taray. 1903. Kala kinunan mo yun. Yung umiiraw. Oh, nandito tayo sa room. Ba, ganda yung room, ha? O ganito rin yung ano, kwarto dun sa Natin yung toilet, guys. baka Wow, beautiful. So, si Mrs. galing na dito kanina. Ito. May ganito dito. Mayroon. ay, di nga, Jane. Oh, may PS4 pa. Ang ibon pwede sa malamig. Mahalaga natin, guys. So, bukas na tayo. It's time to sleep. Good night, guys. Peace. Good morning, guys. It's our day 2 here sa atin dito sa Pampanga. And it is day 2 of our SPBB. Dito tayo sa Azure, Pampanga. Tayo nag-stay for a while. And there's the swimming pool, pero baka hindi na tayo magganyan kasi later on tayo ay babiyahin na. So, ganda rin dito sa lugar na to, guys. I think ang check-in dito is, ang binayaran namin is around 2,000 pesos or 2,500, something like that. Ganda rin yung room, mga gabi, pinakita ko sa inyo. Okay din yung kwarto. Hindi tayo sa balcony. May balcony pong kasama. Tapos tayo sa loob, guys. Yan, nanonood si Mama. Yung kama. Yung kusina. Luto ng itlog. Ay, ng si Mrs.
Ito, mga drawer. Cabinets dito. Ito yung toilet. Ganda naman yung toilet. Yan. Drawer din. So time check is almost 11. Break na tayo nakawi kagabi. Nakatulog tayo, was 2 o'clock. So, breakfast muna tayo. Later on, breakfast tayo. Salamat dito natin, guys. Pakaganda ng paksa na ginawa ni Kuya kahapon. So, kain muna tayo, guys. Ngayon, maligo na tayo. Right? Ulam natin is Oo, ang pa. fish munggo. Ay, tama pala. Ano Oo, tayo, Jeng, guys? tama. 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 Sige, ganun na Alright. lang. Sarap. Ganun na lang. So, pauwi na tayo, guys. Paalis na tayo sa condo. So, hindi natin na-enjoy ng todo yung experience dito sa Azure. Kasi, isang araw lang tayo eh. Pero doon tayo sa kabilang building, 2 tower to eh. Ito yung isang tower. Ayan. Doon tayo sa naunang tower. Then, ang parking dito, napakamahal, guys. Ang parking dito is dyan lang sa labas eh. Kapag ayaw mo nang may bayad. Dito sa loob, ang parking is 550. Dyan. Sa loob ng Azure. Pero pwede naman dito mag-parking. Nga lang. First come, first serve. Ano, yung mga nakaparking ng motor. Hanggang doon sa labas yan. Wala silang yung parking para talaga sa mga guests. Pag ang parking nila sa mga condo owners lang. So, yun lang yung medyo hindi maganda dito. At unlike nung sa Baguio tour namin, may dedicated parking talaga dun sa condo. Ayan, may bubong pa. Ito, wala, open. Ang pinag-parking nga natin dyan, kagabi nagbayad tayo dun sa isang guard. Okay, usap lang tayo. Bayad tayo 100 pesos. Okay naman. So, punta na tayo sa akin, guys. So, we are here in SM and we're gonna charge for the first time. Makapag-charge tayo dito sa SM. Tignan natin kung gagana yung ating AC dito sa SM. Let's go. So, 2.6 and 2.2 kilowatts, 1.1 liter of fuel lang tayo. Kaya pa tayo dito, guys. Inantay natin to talaga. So, nakapag-charge tayo dito. Almost 2:30 na. At least 1 hour. Okay na yan, tayo natin dito. So, pasok na tayo sa loob. So, nag-SM muna tayo, guys. Sama natin si Mama at saka si Mrs. Habang walking lang kami dito, habang kami nagcha-charge. So, ang laki, ang pala ng pasok ng charging dito sa SM, ang bilis. 6 point something kilowatts. Paano kaya yun, pumapasok doon sa sasakyan? Parang fast charging. Isang oras lang and okay na. So, kung 2:30, 3:30, abot na abot kami sa Pasalama. So, antayin lang natin yun din. Biyahe na rin tayo maya-maya, guys. On the way na tayo dito. Malapit na tayo sa Palit Convention Center for our Day 2 SPBB, guys. It's time kasama natin si Mrs. No choice na siya. Wala na siyang tatambay, kaya kailangan niya sumama. So, madadaanan ulit natin ang MCGI Hospital on the go. Ginagawa na, guys. So, nag-charge tayo dun sa SM. Abot tayo ng 85. Now, it's already 76 dahil traffic. Lapit na tayo. Stop ng jeep. So, dito tayo, guys. So, dito ulit tayo sa parking. Wala kasing parkingan dito na ano eh. Marami pa ng parkingan. I mean, wala kasing, bawal kasing maglagay ng, magdala ng camera. Guys, kaya hindi tayo magdadala ng camera doon. So, ganito lang ang gagawin natin dito. Dito na lang tayo mag-parking. Katabi natin to si Brother InDrive. Yan. So, dito na tayo palit, guys. Day 2. Let's go!
So, tapos na natin kumain guys. Dinner na tayo. Yan ang wall of MCGI. Dito yan sa Palit guys. So, tapos na tayo mag-dinner and balik na tayo. Pero pupunta na tayo sa ating mga ibon. Napakainin ko muna sila. Kapatid sa buong mundo, saan man po pangit ng daigdig kayo naroon. At mahalagang mga bagay ng ating pong pag-aaral ng katwiran ng Diyos, ang ating muling sama-sama sa tulong ng Diyos ay pagsalusaluhan sa pagpapalagay. So, done day 2 ang ating pagpapasalamat sa Diyos, guys. And pauwi na tayo. Time check is already 12:16. So, biyahe na tayo ng Manila. May daan ba dito? Dito na tayo pinadaan ng kapatid. So, let's go. Dito tayo dumaan, guys. So, 71 SOC tayo. Kanina nakapag 86 tayo dun sa SM. So, abot na to hanggang Manila, kahit hanggang Laguna siguro kung loobin. Kaliwa na tayo dito. Alright, so see you later guys pagdating natin sa Manila. So what's up guys, dito tayo Christian sa Manila. And dumating tayo 1:30. So almost at kalahating oras, 2 hours din ang biyahe natin. Natira sa atin was 28% guys. 707 pure EV lang ginamit natin. So patayin na natin guys and let's see kung ilang kilometers ang inabot natin. Tayo natin ilaw sa labas. Let's see. So 65.9 was 8.2 kilometers. Kilowatts lang. So good morning guys. We are here in Manila. Yan, ang ating Seal 5 Premium. Nakapark yung kahapon. Parang may nanggas-gas ng sasakyan ko kahapon. Ay, nung isang araw, nandun tayo nakaparada sa Pondo. Parang guhit ako nakita yan, oh. May gumuhit sa kanya kahapon. Dami. Ano makuha sa Baping o kaya sa Rabing Compound. Kaya mahirap si Silpay pag hindi nakukuberan. So, kasama na si Chichi. Tamang looking around tayo dito guys. Yung dalawa nating maliit nandun sa loob. So maya-maya uwi na rin tayo. For our 3rd day of pasalamat loobin mamaya. Makaganap tayo guys. So guys, sa Cavite guys, ginamit na natin yung ating HEV. Para naman pag nagpa-change oil tayo nagamit naman natin siya. First PMS natin, malapit na rin naman. Patayin natin. So 27 lang and 1.1 lang ang ating gas, 0.8 kilowatt. Jowa ni Ray. Okay. Gusto ka na? Hindi! Hindi tawag po ko sa taas, tapay nga ako. Tang-ina mo ka, gagawang bracket ka. Yung bracket? Yung lumuluwag, gano'n. Masaya mo lumuluwag. Saan na mo ka, lumuluwag-luwag ka, tanggal ka. So yeah, what's up guys? Welcome again to my YouTube channel. Continues na ito na vlog natin kahapon. So natapos na yung ating 3 days sa pagpapasalamat. So today is already Monday guys. Time check is already almost 2 o'clock. And yan, nag-charge na tayo ng ating sakyan. Hindi natin siya chinarge kahapon. Then ngayon natin siya chinarge. So antayin natin siya at least mag 80 to 90%. Then good to go na yan. Then kahapon bumisita rin tayo dun sa mga bata natin dati. Dun sa Manila pa tayo nakatira. Then binisita natin sila. Then luckily, meron pala yung kaibigan ko dun na si Dedek. Shoutout sa'yo, Benedict Bisamis. Na meron siyang mga ibon din na lovebirds. So hindi niya na raw kaya alagaan. Kaya binigay niya sa atin yung 3. Ayan. Itong mga fisher yan, mga feature yan na ngayon, isang ino. So 3 na yung ino natin. So 2 green fisher. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang gano'n. Isa parang green sa ulo. And syempre si Bin tsaka si B2,
then yung dalawa natin pair na ino. So, total of 7 na sila guys. Hindi na sila apat, 7 na sila. Actually, marami pa siyang ibon eh. Ayaw na lang natin kunin dahil wala tayong lalagyan. Kaya yun lang binigyan sa atin. So, recap tayo kahapon sa ating nangyari sa ating sakyan. So, ang nakita ko sa kanya, from our beginning na umalis tayo dito from Manila, it was, I think, only 74% ang charge niya, ang fuel niya. And then now, nakita ko sa kanya, was 62%. So, ang nagamit lang natin na fuel percent from, nagsimula ako kasing nag-HEB was from NLEX to Apalit. Then, after that one, the next morning, nag-charge na agad tayo sa SM. So, nag-charge tayo until 86. Then, nung kinagabihan, natapos yung second day, umuwi tayo from Apalit to Manila. We're using full EB. So, after nun, nung kinaumagahan, the third day, nagpunta naman tayo ng Cavite, binisita si Kuya. Then, binisita rin natin si Mami doon, kasi andun muna siya. So, ayun, nagpunta kami doon, then umikot pa kami, may mga pinuntahan pa kami, may utol, yun nga, yung mga kababata namin. Then after that, from Cavite to Laguna, ang total na nagamit ko lang was 12% coming from 74 sa ating fuel. So, sobrang tipid guys, sobrang tipid din pala. May mga computation ako hindi na nakuha, pero in total is ito siya. 62% pa ang ating gasolina. Coming from 74%, guys. 74% yan. If I'm not mistaken, that was 800 plus kilometers pa. And now it's already 62, which is, I think it's already 700 or 600 na lang yan. Grabe, sobrang tipid. 12% lang nagamit ko sa kanya, guys, sa gasolina. Coming from 70. Ang layo ng mga napuntahan ko. As in, malayo talaga. Pero lagpas 100 kilometers din yan. So, magkano lang yun? Grabe, sobrang tipid talaga itong BYD Seal 5 Premium natin. And syempre, sa tulong din ng EV, and kapag traffic, hindi nagana yung HEB niya. Then, kaya rin natin siya pinagana talaga yung HEB. It's because dahil nga nalalapit na yung ating PMS, first PMS. And now, it's coming from, it's already 3,250. Kaya na siya guys, 3,250 na. Pero may mga nabasa ako mga bagong ngayon sa group na list. Parang 5,000, I'm not sure. Then, 6 months na raw. Kasi nga, yung tawag dito, yung oil, sayang. So, yun lang ating recap vlog, guys, para sa ating 3 days pagpapasalamat. And then, nakauwi na tayo kahapon, and now we are here. So, please, follow my YouTube channel, guys. Subscribe to my YouTube channel, Biero TV. Hit a like and hit your notification bell para lagi kayong updated sa ating mga vlogs sa BYD Seal 5 natin. And also to my other vlogs na ginagawa natin, which is pet vlog and daily vlogs na ginagawa natin. So, hindi naman tayo yung tipong vlogger na alam mo yun, masyadong nag-ano sa particular sa mga kung ano lang yung binablog. Ako daily lifestyle ang vlog natin, guys. Then, syempre, kasama na natin to si Seal 5 Premium na ating ginagawa para sa ating vlogging. So, hanggang dito ang ating vlog, guys. And again, thanks for watching sa mga followers natin dyan. Again, salamat sa Diyos. Peace!